Nung panong yun, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At tiniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang misis, minsan umuwi sa kanilang bahay. May binili daw po siyang napakamahal na damit. Pagkakita po ng mister dun sa price tag, muntikan na siyang mahimatay. Sabi po ng mister, "Honey, bakit napakamahal naman itong damit mo? Akala ko ba nagtitipid tayo? Bakit mo binili?" Sumagot daw po itong misis, sabi niya, kasi tinukso ako ng demonyo eh. Sabi niya, bagay ko daw. Sabi ng mister, bakit hindi mo sinabihan yung demonyo? Dapat pinaalis mo siya. Dapat ang sabi mo, "Get behind me, Satan." Sumagot naman daw po yung misis, sabi niya, "Oo, sinabi ko yon paulit-ulit nga eh. Get behind me, Satan. Get behind me, Satan." Pero nung pumunta yung demonyo sa likod ko, sinabihan ako, bumulong siya. Sabi niya, "Alam mo, mas sexy ka sa likod. Mas bagay mo yung dress na yan." Siyempre, di ko ba bibilhin? Feeling ko ang ganda-ganda ko. Kaya kayo pong mga mister ha, bantayan nyo yung mga misis nyo kapag nagsha-shopping na. Baka umaaligid ang demonyo, tuksuhin siya. Di po ba? Mga kapatid, isang realidad po yan ng ating buhay. Na kahit na anong gawin natin habang tayo humihinga, tutuksuhin tayo ng masama. Pero ang mabuting balita, kahit na natutukso ka, hindi ka pa naman nagkakasala. Being tempted is different from sinning. You are not sinning when the devil tempts you. Ang kasalanan ay kapag nagpahulog ka dun sa tukso ng demonyo. Amen? Ang problema, bakit ba nahuhulog tayo sa tukso ng dyablo? Alam naman nating mali pero ginagawa natin, di po ba? Yan ang ating kahinaan. Kasi hindi natin alam ang armas, ang sandata, ang pag-aatake ng demonyo sa atin. Kaya nga po, napakaganda ng turo ni Pope Benedict XVI. Sabi niya, ang Kwaresma daw
ay isang spiritual na labanan. At ang armas natin laban sa masama ay panalangin, ang salita ng Diyos, at pag-aayuno, pagsasakripisyo. Pero kahit na meron tayong panlaban sa masama, kung hindi naman natin alam ang sandata ng dyablo, matatalo pa rin niya tayo. Para bang kahit na nagdadala ka ng sandata, ng espada sa gera, pero yung mga kalaban mo may dalang baril, di ba? Matatalo ka pa rin. Kailangan nating alamin ano ba talaga ang sandata ng demonyo para matalo natin siya, para hindi tayo mahulog sa kanyang tukso. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, itong dalawang armas ng dyablo na ginagamit niya palagi para tayo'y tuksuhin. The first temptation that the devil always use against us is food, pagkain. Napansin niyo po sa Biblia, sa libro ng Genesis, ito po yung ating unang pagbasa. Ano ang pinakaunang tukso ng dyablo sa tao? Hindi po pera, hindi po kapangyarihan, hindi po kasikatan, prutas, pagkain. The very first temptation in the history of mankind was a food temptation. At tingnan niyo po, ang unang tukso din na ginamit ng dyablo kay Jesus nung nasa desyertong ating Panginoon, hindi rin po kayamanan, hindi rin po kapangyarihan. Sabi ng demonyo kay Jesus, gawin mong tinapay ang batong ito. Again, food. Hindi po aksidente ito. Because the devil knows kung makokontrol niya ang ating gutom, makokontrol niya ang ating buhay. Tandaan nyo rin po, ang mga Israelita sa Lumang Tipan, nung nandoon sila sa disyerto, bakit sila nabigo? Sila po ay nabigo hindi dahil sa digmaan. Bumagsak itong mga Israelita dahil nagreklamo sila sa pagkain. Di po ba? Kaya sila ay naligaw sa disyerto, hinayaan sila ng Panginoon kasi hindi sila marunong magpasalamat doon sa pinapaulang tinapay o mana ng Diyos. Nakalimutan ng mga Israelita yung mga napakaraming milagro ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. Dahil lang pinakikinggan nila ang tiyan nila. At ito po marahil ang dahilan bakit si San Pablo, ito ang turo niya sa atin. Whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Sinasabi ni San Pablo, kumakain ka man, umiinom ka man, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Ibig sabihin, kahit sa pagkain, may spiritual pa rin na pinag-uusapan diyan. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, ang unang secret weapon o sandata ng demonyo, hindi po kasalanan agad, kundi sobrang pagpapasaya sa ating laman. Ang demonyo, hindi niya kailangan magsimula ng gera para makapatay ng tao. Sa pagkain pa lang, unti-unti na tayong pinapatay ng demonyo. Baka hindi niyo po alam ito. Ayon po sa balita at sa statistics, 20 million daw po ang mga namamatay taon-taon dahil po sa heart disease. Meron po 6 million na mga tao taon-taon namamatay dahil naman po sa stroke. At meron po mga 1.6 million na tao taon-taon, yearly namamatay dahil po sa diabetes. At alam niyo po ba kung ilan lang yung mga taong namamatay dahil po sa gera? Mga 100,000 hanggang 250,000 na tao lang ang namamatay bawat taon dahil po sa gera. Ano pong ibig sabihin nito? Mas marami pa ang namamatay dahil sa kutsara, dahil sa tinidor, kesa sa bala. Pero unawain po natin, mga kapatid, hindi naman po ang pagkain ang ating kalaban. Ang talagang kalaban natin ay katakawan.
Amen? Yung iba kasi sa atin, sa eat all you can, pansinin niyo po. Busog na. Sige pa rin. Kain pa rin ng kain. Bakit? Bumabawi. Sayang daw. Di ko po makalimutan nung minsan dinala ko po yung aking mga maliliit na altar server. Nag-eat all you can kami. Pagkatapos namin kumain, pumunta ako dun sa CR. Puno po, paumanhin ha, ng suka. Yung pala, busog na. Bumalik pa. Kain pa rin ng kain. Nasa liig ng pagkain. Sige, kain pa rin ng kain. Ayun po, nag-blow sila. Ang talagang problema ng buhay, hindi po gutom ng tiyan, kundi gutom ng puso. Di po ba? Ang demonyo hindi kanya agad sisirain. Uunti-untiin kanya. Extra rice ngayon, extrang bisyo bukas, extrang galit na sa susunod, hanggang mawalan ka na ng kontrol sa iyong sarili. Amen? Because the devil knows a person who cannot discipline himself, his appetite, cannot resist temptation. Kung nga yung tiyan mo, hindi mo na makontrol, paano mo pa kaya makokontrol ang iyong sarili sa ibang pagnanais? Di po ba? Kaya meron pong fasting sa panahon ng Kwaresma. Hindi dahil ayaw ng Diyos sa pagkain. Si Jesus nga palagi, di ba? Pag nakikita niya, gutom yung mga tao, nagpaparami siya ng pagkain para busugin sila. Hindi po problema ang pagkain. Ang problema ay yung disiplina natin sa pagkain. Amen? Fasting is not only dieting, but fasting is training. Kailangan ng pag-iensayo ng iyong puso. Kailangan disiplina ng iyong pag-iisip. Kailangan ng training ang iyong kaluluwa. Kapag natutunan na natin na kontrolin ang ating sarili sa mga maliliit na bagay, halimbawa sa pagkain, mas kaya na nating labanan ang demonyo, ang mga malalaki niyang tukso. Amen? Kapag hindi mo mapigilan ang sarili mo, halimbawa sa chocolate, sa pag-inom lang ng Coke, sa milk tea, sa chichirya, paano mo pa kaya mapipigilan ang iyong sarili sa ibang kasalanan? Di po ba? Mga kapatid, hindi po masamang kumain. Pero tandaan niyo po, hindi tayo nabubuhay para lang kumain. Tayo'y kumakain para mabuhay at sa pamamagitan ng ating buhay, nandito tayo para paglingkuran natin at para mahalin ang Diyos. Amen? But the second secret weapon of the devil, remember this, is doubt. Pagdududa. Yan po ang ikalawang sandata, armas ng demonyo. Balikan niyo man po ang unang pagbasa, ang kwento sa Genesis. Hindi lang po pagkain ang ginamit na pantukso ng ahas. Mas malalim pa ang kanyang ginawa. Hindi niya agad sinabi dito kay Adan at kay Eva, "Oh, kumain na kayo." Hindi po. Di po ba? Nagtanong muna yung demonyo. Kinausap muna sila. Sabi niya, "Talaga ba? Sinabi ng Diyos, bawal na kainin itong bunga ng puno?" Sabi niya, "Hindi naman kayo mamamatay. Sige, subukan niyo." Napansin niyo po, hindi agad kinontra ng masama ang Diyos. Nagtanim muna ang masama ng pagdududa sa isip ng tao. At nung nagkaroon na po ng pagdududa, nagdalawang isip po itong si Adan at si Eva. Doon po nag-umpisa ang kanilang pagbagsak. Doon sila nag-umpisa sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Every sin begins with a question mark against God. Anong madalas na sinasabi ng iba sa inyo? Hindi naman siguro masama ang magsinungaling. Kasi kung sasabihin ko yung totoo, Father, baka mag-alala po ang aking asawa, ang aking mga magulang. Siguro okay lang naman na hindi magsimba. Naunawaan naman ng Diyos, di po ba, Father? Kasi pagod na pagod po ako. Talaga ba kasalanan ito? Hindi. Okay lang naman. At dito po nagsisimula ang problema.
Tingnan niyo po sa Ebanghelyo. Ganyan din ang tukso ng dyablo kay Jesus. Sabi niya, ibibigay ko lahat ng kaharian dito sa mundo, lahat ng kayamanan sa iyo kung sasambahin mo lamang ako. Isipin niyo po yun. Anong klaseng kasinungalingan ang sinasabi ng demonyo? Baka nakalimutan niya. Alam naman ng Panginoon yun eh. Siyang may-ari ng lahat, siyang may gawa ng buong mundo. Pero, anong ginawa ng demonyo? Binabaluktot niya yung totoo. Ginagawa niyang malabo ang katotohanan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi sumisigaw ang demonyo. Madalas, bumubulong lang siya. Di po ba? Paulit-ulit niyang sinasabi, okay lang, magkasala ka na. Lahat naman, gumagawa niyan. Deserve mo yan. Wala namang makakaalam eh. Sige na. At dahil mahina ang bulong ng demonyo, inaakala natin, tinig natin yon. Dahil mahina ang bulong ng demonyo, akala natin, sarili na nating desisyon ito. Tuso ang demonyo. Ang demonyo, unti-unti kanyang itutulak sa bangin. Unti-unti kanyang ilalayo sa Diyos. Basta tandaan niyo lang that the devil cannot force you to sin. That is the good news. Kahit na paulit-ulit kanyang kinakausap, meron kang kalayaan na humindi. Learn to say no to the devil. And if you're having a hard time, ask for the grace of God. Lord, I am tempted. Give me the power. Give me the grace to say no to the temptation of the devil. Hindi ka mapipwersa, hindi ka mapipilit ng demonyong magkasala. Pero ang ginagawa lang niya ay magtanim ng pagdududa sa iyo. Kaya ano man ang mangyari, huwag mong pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala kang magagawang masama, kapatid, para mabawasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. May duda ka man, pero tandaan mo, mas malakas pa rin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Noong pong nakaraang linggo, nag-board exam po ang mga mechanical engineering. At meron po tayong isang scholar dito sa parokya. Matagal ko na po siyang sakristan. Pinag-aaral ko po siya. Bago po siya pumunta sa Maynila, nagpa-pray over po siya, nagpa-bless po siya sa akin. At nagpatasa pa ng lapis. Hindi ko po alam kung ano yung tradisyon na ginagawa ngayon ng mga bata. Sabi daw po kasi nila, yun daw pong talino nung nagtasa ng lapis, malilipat sa kanila. No? Yang nung tinatas ako, nagdadasal din ako, no? Sabi ko, Lord, pasan nyo ito. Kasi pag bumagsak, anong ibig sabihin? Babalik din sa akin yan. Anong ibig sabihin? Hindi ako magaling. No? So, joke lang po. Well, anyway, pagkatapos po ng blessing, pumunta na po siya, nag-exam siya, at pagkatapos po ng exam, pagka-uwi dito sa kumbento, kinumusta ko, malungkot po itong bata. At nagkwento siya, sobrang hirap daw po nung exam. Kasi 70% daw po nung kanilang pagsusulit, hindi man daw po nila pinag-aralan doon sa review center. Yung mga tanong daw po ay malalaman mo lang kapag may experience ka na talaga sa trabaho. Pero kahit na nalulungkot siya, ang sabi ko na lang po sa kanya to console him, wala namang imposible sa Diyos. Hindi natin alam. Ang Diyos na nakakaalam. Basta't ang sigurado, kung aminado ka, you did your best, then allow God to take care of the rest. At alam niyo po ba, kagabi lang, may message ako nitong bata, nitong ating scholar, isang good news. Pasado po siya. At tinanong ko po siya, paano ka nakapasa? Diba sabi mo, ang hirap, kinakabahan ka pa nga na kala mo hindi ka papasa. At ang kwento po niya, bago daw po siya sumagot sa bawat tanong, nagdadasal siya. At yun daw po ang dahilan. Bakit sa tingin niya, nakapasa siya? Tingnan niyo na mga kapatid, walang imposible pagdating sa Diyos. Because
God is good, sobra. Amen? Sinasabi po ng pagdududa sa atin, wala na, suko na, okay na. Dito ka na lang, magkasala ka na lang. Pero ang salita ng Diyos sa atin, meron pa. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa pagdududa kasi ito ay parang kalawang na naninira ng ating mga kalooban. Amen? Kaya nga po, ngayong Kwaresma, hindi lang dapat tayo mag-fasting sa pagkain. Kailangan mag-fasting din tayo, mag-ayuno tayo sa kung ano mang masama na nangyayari sa ating isip, sa ating kalooban. Fast from negative thoughts. Fast from hopeless thinking. Fast from lies about yourself. Hindi ka magtatagumpay, wala kang magagawang mabuti kung pagdududahan mo ang iyong sarili. Amen? Dahil ang ating Diyos, hindi po pagdududa ang tinatanim niya, ang binibigay niya. Ang ating Diyos na mabuti at mapagmahal, nagtatanim palagi ng pag-asa. Amen? Mga kapatid, kung ang unang sandata ng demonyo ay pagkokontrol sa ating mga katawan, ang ikalawang sandata ng demonyo ay paggugulo ng ating mga kaisipan. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, mas malakas ang katotohanan na ang Diyos, mahal ka niya, tutulungan ka niya, kesa sa kasinungalingan ng demonyo. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Huwag natin sanang kalimutan itong sandata ng masama para mapaghandaan natin siya. At hindin po natin sa banal na misang ito, mas palakasin pa ng Diyos ang ating ating pangangatawan, ang ating puso, ang ating loob para malabanan natin ang tukso ng dyablo. Naway palagi tayo magsakripisyo, makinig tayo sa salita ng Diyos, at huwag tayo magsasawang manalangin. Tandaan niyo po, ang Diyos, mas malakas siya kesa sa tukso ng dyablo. At mas masarap ang grasya ng Diyos kesa sa kasalanan. Manatili tayo sa Diyos. At mananatili din ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya, at yan ang magbibigay sa atin ng tuwa, ng lakas at kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Dumami po ang mga pumunta sa akin dito sa parokya para magpatasalang ng lapis. Kasi alam ko po marami ng magbo-board exam. Meron pong mga electrical engineering, meron pong mga teacher. Paalaala lang po, hindi po yung pagtatasako ng lapis ang nakakapagbigay ng tagumpay sa inyo. Hindi kayo papasa doon sa exam dahil lang tinasako yung inyong lapis. Kahit na magtasa po ako ng 1,000 lapis at gamitin mo lahat ng iyon, kung hindi ka naman mag-aaral, di ba? Wala din pong kwenta. At kung hindi mo pinapabasbas sa Diyos ang inyong pagpapagod, ang iyong sakripisyo, walang magandang bunga ang iyong pag-aaral, ang iyong pagpapagod. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. It is not our own effort that we gain the prize, the triumph, the win in life. But God blesses the hands of those who trust in Him. Amen? Mag-ingat po kayo sa armas, sandata ng dyablo. Dalawa po yan na aking binanggit kanina sa ating homilya. Una po ang pagkain. The devil tempts us through food. Kasi pag nakuha ka niya sa pagkain, maliit na bagay lang yan, makukuha ka na niya sa mga ibang mas malaking tukso at kasalanan. Kaya, doon pa lang sa iyong pagkain, disiplinahin mo na ang iyong sarili. Hindi po tiyan ang problema, kundi ang ating mga puso. Kapag matuwid, mabuti ang iyong puso, kaya niyang kontrolin
ang iyong tiyan, ang iyong mga pagnanais at pagnanasa sa buhay. Amen? Para mabusog ang iyong puso, kailangan palagi kang magdasal, makinig sa salita ng Diyos. Kailangan disiplinahin mo ang iyong puso, ang iyong tiyan sa pag-aayuno. But the second secret weapon of the devil is doubt. May maririnig kang mga bulong sa iyong isip. Hindi ibig sabihin na isip mo tama na. Di po ba? Kaya nandyan ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salamin natin. Para tingnan natin ang ating sarili kung tama ba, matuwid ba, mabuti ba ang ating ginagawa. Ang pagdududa ay parang isang kalawang. Kinakain, sinisira ang iyong loob. Kapag nakinig ka sa iyong pagdududa, wala ka nang magagawang mabuti. Di po ba? Kaya mag-ingat po kayo. Kapag meron kang nararamdaman, naririnig sa iyong kalooban, bumalik ka sa pagdarasal. Makipag-usap ka palagi sa Diyos. At unahin mo ang Diyos, uunahin din ng Diyos anuman ang iyong pangangailangan. Sa araw pong ito, hingin natin ang grasya ng Diyos. Naway palaging makinig sa Kanya, manatili sa Kanya, para malabanan natin anuman ang tukso ng dyablo.